Alright, so dadako naman tayo sa Iwiden Gaming Mouse. This is the S9. Ang sabi sa akin at nakita ko na sa ibang YouTube reviews, kahawig niya or ka-shape niya ang Razer Viper V3 Pro. So ngayon, sinendan tayo ng S9 Ultra. Tatlo ang kanilang variant. Meron silang S9, may Pro, and Ultra. And yan din usually makikita natin sa ibang mga brand. Ganyan ang ginagawa nila. Isang mouse pero may tatlo or apat na variant. So makikita natin dito guys, pare-parehas lang ang kanilang color. May white, black, gradient purple, and red. Hula ko dito red to. Hindi kasi ako nakapag-request ng color. So, basta pinadala na lang tayo. And yung price niya nagva-vary din. Yung S9 is 2,300. Yung Pro, 2,900. And yung Ultra is 3,400. So, bago tayo mag-move on, i-unbox muna natin to para makita natin sabay-sabay. Let's go. So, ito yung box. Meron ding outer para din yan yung keyboard ano. Ito in case guys yung keyboard na to itong GS75. Yun yung part 1 in case na hindi nyo napanood. Check nyo na lang dito somewhere sa screen or sa link in the description kung gusto nyo panoorin yung part 1 ng video na to. Okay, so ito na. Yan, well packed. So gold siya no. S9 lightweight mouse. So maganda yung packaging, meron siyang plastic para sealed siya. Hindi basta-basta mababasa or magmo-mold sa loob. Alright. Okay. Oh, nice. So dito nakalagay yung open sa may baba. Ganda ng print niya no, gold. Gold ba? Yeah, gold. Glasses kasi ako eh. Hindi ako masyadong masilaw. Yan. So first time ko rin nakikita to. So sabay-sabay tayo para mas masaya. Okay. Oh, nice. S9 Pro and Ultra. Medyo makapal yung manual kasi maraming language. Ayun, nice. Meron siyang kasamang grip tape and then may kasamang extra skates. Very nice. Sabi sa inyo guys, red oh. Wow! Okay. Ito yung paracord. Nabasa ko sa ano, medyo malambot daw to eh. Hindi naman. Hindi siya malambot. Baga, okay lang siyang pang charge tsaka pang browse. Pero sa gaming, sa gabal to. Okay. Siguro mga ano to, 1 or 1.2 meters. Alright. So, balik muna natin yan. Type-C cable. Tapos meron din siyang receiver. So, hawig na hawig dito sa Kisona. Oh, same na same. Okay. So, para siyang ano, no? Para siyang nugget na chocolate. So, Iwiden nakalagay. Tapos Type-C. So, sana umiilaw to kasi yung sa Kisona hindi umiilaw eh. So, wala kang idea kung nakakonect na siya or lowbat or anong DPI mo. Wow. Ganda ng kulay oh. Ganda sa actual. So, ito yung red guys. Medyo mas darker siya ng konti as actual kasi may lighting out dito eh. May ring light ako. Ganda So, upon first look, parang hindi naman siya ganun kalaki talaga. Hindi yung sobrang large Katulad ng katulad ng ATK X1. So, ATK X1 parang mas malaki ng konti tignan eh. Pero tingnan natin sa elo shape maya-maya. So, ito yung ating Harp Ace ng ROG. So, halos pala sila ng size. Konting-konting liit lang to. So, ito yung Razer Viper V3 Pro para may idea kayo, no? Tingnan natin yung itsura niya. Talagang may pagkahawig talaga. Lalong-lalo na yung shape and design niya. Pero hindi naman lahat talaga kinapi. So, kumbaga, yung dimensions na lang yung parang pinagbasehan nila. Alright, so nandito tayo sa elo shapes ngayon. Ito yung Iwiden S9. 127 ang kanyang length. Millimeters guys and then 65 yung sides niya, tas 41 ang kanyang hump. May hump pero hindi aggressive, tapos 63 grams. Yung pagka 63 na ito guys, hindi mo mararamdaman na 63 grams eh. Para kang naka 50ish na grams dito sa mouse na to. So hindi siya ganun kabigat kahit na naka 500 milliamps ka na battery. Ang ganda. Ang mga ka-shape nito guys, itong Viper V3 Pro, tingnan natin. Almost the same. Nagkaiba lang sila sa kanyang width. And medyo mas manipis ng 1mm ang V3 Pro. And then mas mataas ng konti ang S9 pagdating sa hump. Pero mas magaan yung V3 Pro, nasa 54 grams ito. Pero sa mga ganitong size na na mouse kasi, pag na-consider ko na large, okay lang sa akin, nasa 60, wala akong problema dun. 60, 65, mga ganyan, 68, yun na yung maximum. Sa mga ganitong size na mouse, para sa akin, gamay na gamay ko pa siya. So, pagdating naman sa ATK, tingnan natin. Halos same din. Itong ATK, ito talaga yung clone ng Viper V3 Pro. Yung saktong-sakto as in 1:1 clone. Pero dito sa Iwiden S9, may modification naman sila. Hindi naman yung gayang-gaya. Pero yung hulma niya, almost the same.
Okay? And lastly, dito sa Attack Shark X1, mas mahaba ng konti yung Attack Shark ng 1mm. And then 64, mas manipis, mababa ang kanyang hamtang 1mm. Well, ito kasi parang hindi naman talaga sobrang laki ng difference niya. Halos same pa rin upon measurement. So 63 grams din ang X11. To be honest, hindi pa ako nakahawak ng X11, pero yung mga unang Attack Shark, mga M3, M tsaka N, yan, naka-testing na ako ng mga yan. Alam ko yung quality ng Attack Shark, yan, may pagkahawig siya dito. Pero this one, more like 80K ang quality niya. So ito ang kanyang specs and features. Ito, naka PixArt AR2862 siya. Ito yung MCU niya, guys, ha. So ibig sabihin maganda to. So naka 3950 siya dahil ultra. Yung S9 and S9 Pro 3390 naman siya. Ito 3950. Nano Ice Skin Coating, parang X1 din. Naka 8000 Hz polling rate siya ng wireless, tri-mode, 1 million clicks ang kanyang click, 500 milliamps ang kanyang capacity. Malaki. Basing it sa weight niya, magaan siya, so it's good. Tapos 500 milliamps pa siya. So baba tayo ng konti. Ito yung itsura niya kapag nabuksan para may idea lang tayo. So naka Kale. White, transparent, white dot. Ngayon lang ako nakakita niyan. Later on, magsa-sound test and build test naman tayo. Wired and wireless kapag ultra. Marami naman na gumagawa ng 8K wireless eh. Tapos nasa gantong presyo pa. And naka-ready na yung nito, yung software nito. Lagi kong ginagawa yun, hinahanap ko muna yung driver. Bago ko tinetesting yung mouse. Alright, so 1,000, yan yung difference, guys, sa polling rate. Actually, meron talaga. Mapapansin mo rin pag bumabalik-balik ka ng 1K, 8K, 1K, 8K, makikita mo yung difference pagdating sa stutter niya, malayo. Dito pala makikita natin na merong dalawang special colors, yung gradient purple and flame red dito sa S9 Pro and Ultra. Dito sa S9, black and white lang siya. Understandable yun kasi mas mura to eh. So ito, at least may option tayo, Anyway, pwede nyo basahin nito kung gusto nyo. Andyan naman sa link in the description yung website or ewiden.com. Makikita nyo naman to. Then kung may time kayo, check nyo na lang kung ano yung difference niya. Pero usually ganun talaga. Pag mga Pro and Ultra, yan, mas mataas ang kanilang mga specs. Lalo na sa Ultra, yun yung pinaka mataas. So testingin natin. Ang ganda ng niya, ang ganda ng coating niya. Ice na ice feeling, ganda. Madulas siya na smooth na ang sarap sa kamay na satisfying. Dry hand ako, guys, 19 by 10 centimeters ang aking hand size. Nice. Ganda. Ang sarap naman na itong hawakan. So it really reminds me of the ATK X1 Pro na nireview natin before. So ganun na ganun. Guys, hindi pa ako nakakahawak ng Viper V3 Pro Wala pa tayo niyan kasi presyo sobrang mahal nun. Nasa 8 or 9,000 yata yun. Pero yung shape niya at least, diba? May idea na tayo kung ano yung shape niya. Ganda niya. Ganda dito. Dito ko nararamdaman yung side na to. Which to me is comfortable. So ganito yung normal natin na paghawak. Okay, claw grip. Pwede. Aggressive. Relax. Pwede rin, syempre. Relax claw. Pag aggressive, yan. Nakaganyan. Pwede. Palm, goods na goods. Para sa hand size ko, guys. Siguro sa mga medium to large yan, pag nag-palm kayo dito, goods na goods yan. Relax na relax ang kamay nyo dito. Right, ganda. Fingertip, hindi. Kasi ang lapad dito sa side na to. Malapad siya dito. So, hindi siya possible na mag-fingertip grip. Unless kaya nyo mag-fingertip grip ng malapad. Pero para sa akin, parang hindi ako magiging comfortable. So sa palm and claw grip ako magiging comfortable dito. Lalo na yung palm. Ganda Ang ganda ng weight. Very balanced. Ayan, very even. Ayan. Ang ganda talaga ng feel niya. Yun yung talagang noticeable dito. Sobrang ganda.
So guys, pagdating naman sa actual performance, tinesting ko ito sa AimLab. So nag-initial testing muna tayo sa AimLabs. Okay siya. Tagal ko na rin din nag-AimLabs puro ako laro. Pero okay siya sa tracking, very smooth yung 8K niya. And then yung responsiveness, flicking, yan, very, very good. So guys, huwag nyo kakalimutan tanggalin yung kanyang plastic cover para magamit nyo ng maayos. Kasi yung iba nakakalimutan tanggalin yan. Kaya nakaka-experience sila ng parang ang bagal. So sa flicking, sa glide and everything, maganda siya. And also the weight. Gusto ko yung mga weight ng ganito, yung sakto lang. Nakakapagbigay pa rin siya ng stability. Hindi ako masyadong fan talaga ng mga sobrang light, yung mga nasa 30ish or 40ish. Gusto ko yung nasa 50 to 60. Yun talaga yung sweet spots na gusto kong weight. Nag-work talaga yun para sa akin. Ang kanyang clicks, very satisfying, very responsive. So guys, i-review ko rin to sa JTech Keyboard channel, kasi nag-ano rin ako ng mouse doon. English nga lang. Mga quick review ng mga gaming mouse, i-feature ko siya doon. Yan, please subscribe to my other channel, JTech Keyboards. At doon ko i-discuss yung full performance niya sa gaming and yung mga experience and yung mga iba pang experiences natin, good and bad. Doon ko rin lang i-mention. Alright, so I think that's it. Ang price ng S9 is around 2,300 pesos. The S9 Pro, 2,900. And the S9 Ultra is around 3,400. Kung tatanungin nyo ako, para sa akin, sulit ba ang 3,400? Yes. Sulit na sulit yan guys, kasi kita nyo naman yung specs niya, di ba? Sensor niya PixArt, MCU niya PixArt. Pagdating sa Ultra yun, kung medyo budget talaga kayo, kunin nyo lang yung S9, or kung ayaw nyo nang nasa 3,000, hindi yung S9 Pro, mas safe pa kayo. Kung importante sa inyo ang higher polling rate or sanay na kayo sa mga 4K, 8K, mag S9 Pro kayo. Okay? Pero pag yung sanay na kayo sa 1,000 Hz polling rate and then hindi nyo naman talaga siya gagamitin for competitive, gusto nyo lang yung shape and gusto nyo lang chill gaming, then S9 is good enough. Maganda na yung presyong 2,300 guys. Maganda na yan. Talagang maganda yung paggagawa sa shape niya. Very friendly, lalo na sa mga claw and palm grippers. And once again, thank you so much sa Iwiden for sending this in for review. Ang kanilang mechanical keyboard, the GS75 na nireview natin sa first part. So hanapin nyo lang sa link in the description ng full review natin dito. Ayos din tong keyboard na to, sobrang creamy niya, ang sarap sa kamay, ang sarap pakinggan ng kanyang tunog. Very creamy and poppy. And then, napakaangas naman tong S9 Ultra na gaming mouse nila. I wish tinerno na lang sana nila, kasi may gradient, purple and black na lang, para setup natin ubeng-ube. Well, anyway, I hope nakatulong tong review na to sa inyo. And kung interested kayong bumili na ito, nandyan yung link sa description or pinned comment section. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, KBTR. Yan, Kuya Big Tech Reviews, tsaka yung JTech. Follow nyo na lang sa Facebook para makita nyo rin yung updates natin doon na hindi nyo nakikita dito sa YouTube. Thanks for watching. Ingat kayo lagi. Happy gaming. GG.